Okay guys, good morning at nandito tayo ngayon at mag-umpisa po tayo ngayon ng ating hydroponic. Ayan, noong pa man, pangarap ko na talaga yung magtanim ng mga gulay, ganyan. Sa katunayan nga, nung ako'y nag-aaral nung high school, ang pangarap ko talaga is makapag-aral ng agriculture. Pero dahil hindi tayo pinalad na makapag-aral ng agriculture, okay pa rin kasi sa ngayon, yun yung ating ginagawa. Tayo po ay nagtatanim. Ngayon, meron po tayong maliit na taniman ng mushroom, gaya yung mga nakikita nyo dun sa una kong vlog. At ngayon naman po ay mag-i-start po tayo ng ating hydroponic. So ito po yung dumating sa akin na hydroponic kit. Yan yung makikita nyo po dun sa aking vlog nung nauna. Dalawang klase po yung aking binili na hydroponic kit. Yung isa galing sa Lazada, yung isa naman galing sa TikTok. So ito po ang laman niya. Ito yung tinatawag na tray na lalagyanan ng mga binhi. Bawat isa dito lalagyan ng isang buto ng ating lettuce or pechay, depende. Tapos meron tayong manual. So ito yung susundin natin ayon dun sa binilhan natin. So meron silang manual nating gagawin. Yung ating namang buto, andito po yung ating buto. Maraming klase yung ating buto. May lettuce, may kangkong, merong pechay. So ito po yung ating itatanim. Pero sa ngayon, mga katropa, hindi natin itatanim lahat yan dahil mag-uumpisa pa lang po tayo. Mag-aaral po tayo magtanim sa hydroponic system. Ayan. Ito po yung ating sterilized coco peat. Sterilized na po siya. So ito ay ready to use na. At meron din tayong pure vermicast, 100% organic. Yan, for any types of plant. So ito, sterilized na tong pareho na ito. At pagsasamahin na lang natin sa isang lalagyan para tayo ay makapagtanim. So yung sa mga bago sa aking channel, para masubaybayan nyo yung aking gagawin na pag-aaral tungkol sa pagtatanim ng hydroponic lettuce, ayan, pechay, ganyan, at iba't iba pa. Subscribe po kayo. Click nyo po yung subscribe button, notification bell, click all. Ayan, para po updated po kayo sa mga susunod kong mga video. Sabay-sabay po nating masubaybayan kung tayo ba ay magtatagumpay dito sa ating pagtatanim gamit ang hydroponic system. So una guys ay paghahaluin natin ang coco peat at saka vermicast. Sabi dito sa manual, vermicast is optional lang. Pwedeng pure coco peat ang gagamitin. Pero dahil ito yung kanilang ipinadala, gagamitin natin sila pareho. So yun mga katropa, gagamit po tayo ngayon ng planggana. Yan, gagamit tayo ng planggana. Gagamitin din natin to mamaya kasi ito lang siya, konti lang. Gagamitin natin siya mamaya. So ayon sa manual, pwede naman daw gumamit ng mga bote, yung PET bottle na pahiga, tatabasin para paghaluan ng ating coco peat at vermicast. So, unahin natin yung ating vermicast. Marami naman yung ating itatanim, ubusin na lang natin.
vermicast. So hindi ko alam kung ano talaga itong vermicast na ito. Pag hinawakan siya parang may lupa na kasama. At ihalo din natin yung ating coco peat. Natin. Ang ratio nga pala nito guys is 1:1 kung hahaluan natin ang vermicast. Pero kung coco peat lang, okay lang po. Okay lang daw ha. Hindi ko rin alam. First time ko po ito. So, kuha tayo ng konti kasi kailangan natin na pang-tabon. So yun lang guys, sa totoo lang hindi ko pa alam ito yung aking ginagawa, pero matututunan din natin to. So yun guys, ang una nating itatanim ay hindi ko pa kilala itong mga klase ng lettuce na to, pero kukuha na lang tayo ng isang klase ng lettuce. Mustasa pala ito. Mali agad yung nakuha ko. May pechay tayo, may lettuce. So unahin natin yung ating lettuce. So ito guys, lettuce. Anong klaseng lettuce to? Green Rapid lettuce. So ito guys yung variety ng ating lettuce na itatanim, Green Rapid lettuce. Medyo labo-labo tong trabaho ko kasi first time ko ito guys. So hindi ko alam kung gaano karami yung tutubo dito, pero isang variety ito. Ngayon dahil nalagyan na natin siya, bubudburan lang natin lupa sa ibabaw.
Hindi ko alam kung natabunan siya kasi halos hindi ko nga nakita yung buto eh. Sa sobrang liliit. Pero pag may tumubo dito, ibig sabihin lettuce na yun guys. Kasi wala naman tayong ibang tinanim dito kung hindi ito lang ng lettuce. So ayan, after na natabunan natin, didiligan natin siya. Make sure lang natin na pantay yung pagkakadilig sa kanya. Siguro titingnan natin kapag natuyo, didiligan natin siya ulit. Experiment lang to guys. Ang nabasa ko sa manual, ilagay daw siya sa dry, dark place, yung medyo madilim na lugar para daw siya mag-germinate. So pag may tumubo rito, hindi natin alam kung ilang percent ang mag-germinate kasi hindi naman natin nabilang kung ilan yung buto niya na itinanim. Pero mabibilang na lang natin yan kung ilan ang mag-germinate kasi ililipat natin siya sa crafty method na pagtatanim. So yun guys, natapos na tayo makapagtanim ng ating lettuce. Konting recap lang dun sa ating ginawa. Unang-una, hinanda natin yung ating pagtataniman. Ang gumamit po tayo ng stainless na planggana na malaki kasi ang pagtatanim naman ng binhi kahit saan pwedeng itanim. Pwede sa mga styrofoam, pwede sa mga cup or sa egg tray, depende kung anong materials meron ka sa iyong tabi na magagamit. So gumamit tayo ng planggana, then kumuha tayo ng isang supot ng coco peat at isang kilo din. Tag-1 kilo sila ng coco peat at vermicast. So pinaghalo natin siya, ng halong-halo siya. Then kinuha natin yung ating itinanim na buto ng lettuce, yung rapid green na lettuce. Then isinaboy natin siya sa ibabaw ng ating hinalo na vermicast at coco peat. Tapos tinabunan natin siya ng konti, binuduran lang natin ng konti. Then diniligan natin ng mist lang na tubig. So titingnan natin siya kung matutuyo yung ating coco peat, didiligan siya natin uli hanggang sa mag-sprout siya, yung parang munggo. Pero hindi mangyayari yan kasi nasa coco peat siya. Nangyayari lang yung pagiging parang munggo kapag nasa tissue paper lang siya itinanim. So yun guys, thank you very much sa inyong pagsuporta sa ating channel. Nandito po tayo sa second level ng ating farming. Yung una, yung ating mushroom farming. So yan, medyo na perfect na po natin yung ating mushroom farming at yan yung ating konting pinagkakakitaan. Ngayon po, second level tayo. Nandito tayo ngayon sa hydroponic farming. Ayan, ito po yung farming na kahit saan pwede mong gawin. Pwede sa rooftop, basta't po nasisinagan ng araw, at least 6 hours a day na nasisinagan ng araw daw, ha? Hindi ko alam. This is my first time na gagawa ng hydroponic farming at marami tayong mga napapanood kung papaano at nagtuturo naman sila. Salamat dun sa mga influencer na nag-upload sa YouTube at tayo ay natututo kahit papaano.
So yun guys, at hintayin na lang natin na tumubo yung ating itinanim na green rapid lettuce. Again, Ganado TV, thank you very much sa lahat ng taga-subaybay ng ating channel. At huwag po kayong magsasawa na sumubaybay, manood, mag-comment, mag-share ng ating video, lalong-lalo na itong hydroponic farming, para naman sa ganun ay maraming matuto at ma-inspire din naman sa ating ginagawa. Ganado TV, thank you very much. Once again, see you on my next vlog.